Ang pagtitiwala, pagtanggap at paniniwala kay Jesus bilang Panginoon at liwanag ng buhay natin ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag." Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay incredulity. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media, evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like at subscribe na rin po ang ating YouTube channel na Word of the Day at sa lahat po ng nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria Philippines, maligayang pagbati po sa inyong lahat. Mga kapatid, pinagpapatuloy natin ang ating pagninilay sa Ebanghelyo ni San Juan at ito'y tumutukoy sa kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo. Napakahalaga ng itinuturo sa atin ng ating Panginoon na siya ang mabuting pastol, na siya ang ating tagapagligtas, na siya ang nagbibigay at siya ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At ngayong araw nito, isang napakahalagang katuruan ang sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus, na siya at ang Ama'y iisa, na lahat ng kanyang ginagawa ay bilang patutuo sa kalooban ng Ama, patutuo sa kalooban ng Diyos. At lahat ng kanyang sinasabi ay ito'y dahil sa kalooban ng kanyang Ama. Ito yung gustong sabihin ng Ama at ito yung gustong ipagawa ng kanyang Ama. Kaya lahat ng sinasabi, lahat ng ginagawa ni Jesus ay kung ano ang sinasabi at ipinapagawa ng Ama. Ganoon kalalim yung ugnayan, yung relasyon ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama, sa Diyos Ama. Kaya nga, sinasabi niya na ako at ang Ama'y iisa. At ito isang bagay na siguro'y mula noon at magpahanggang ngayon sa maraming tao'y mahirap tanggapin at mahirap paniwalaan. Pero lahat ng mga patutuo na Jesus, lahat ng ginagawa na Jesus, para sa Kanya ay pagsasakatuparan ng kalooban ng Ama. Mga kapatid, ano yung tugon natin sa pagpapahayag na ito ng ating Panginoon? Sinasabi palagi, lalo na ng Catechism of the Catholic Church, that faith is our response to God. Yung pananampalataya natin ay ang ating tugon sa pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili. The self-manifestation, the self-revelation of God ay ang tugon natin doon ay pananampalataya. Ito yung pag-angat, pag-akyat natin sa pananampalataya. Yung pagtitiwala natin ng buo at pagsampalataya natin ng buo sa Diyos nagpapakilala na nagpapahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus.
Kaya nga, ano yung incredulity? Ito yung refusal to believe. Ito yung tahasan na pagtalikod at hindi pagsampalataya. Ito yung hindi pagtanggap doon sa revelation, doon sa pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili. And mga kapatid, ito yung ating ihingi ng tawad sa Diyos if we have this what we call incredulity. If we become incredulous, no, na ayaw sumampalataya. Yung tahasang pagtalikod, yung tahasan na pagtanggi na maniwala. Isang napakahalagang bagay ang itinuturo sa atin ni Jesus, na siya at ang Ama'y iisa. Ang nakakita sa Kanya ay nakakita sa Ama. Kaya nga lahat ng ginagawa ni Jesus ay magdadala sa atin papalapit sa Ama. Because Jesus Himself revealed the Father not only by words, but above all sa pamamagitan ng Kanyang deeds, ng Kanyang gawa. Kaya nga, words and deeds, lahat ng ito ay patungo, papalapit sa Ama. Because kung ano man ang sabihin at gawin ni Jesus, ito yung gusto ng tatay niya. Mga kapatid, nakita natin ano yung malalim na relasyon at ugnayan ni Jesus sa kanyang Ama. At ito yung Trinity, ito yung banal na Santatlo. Sabi nga, the Holy Trinity is the eternal exchange of love. Walang hangganan at walang katapusang pagmamahalan. Yung Ama, mahal ang anak, ibinubuhos at ibinibigay lahat sa anak, walang itinitira sa sarili. At si Jesus na anak ng Ama ay ibinubuhos din ang lahat para sa kanyang Ama, walang itinitira sa sarili. And the love that they gave to each other is the Spirit of love, the Holy Spirit. Kaya nga sila'y iisa. Ang Ama at ang anak ay iisa dahil sila ay Diyos ng pag-ibig. Mga kapatid, isang pananampalataya na itinuturo sa atin, if you believe in Jesus and if you accept Jesus in your life, you also accept His teachings and His examples. Hindi pwedeng, okay, tanggap ko si Jesus, mahal ko si Jesus, pinupuri ko si Jesus, sinasamba ko si Jesus. And yet yung mga teachings niya, ayaw mong sundin. Ayaw mong paniwalaan. Hindi po pwede yun. Once natanggapin natin si Jesus, kasama yung kanyang turo, kasama yung kanyang mga pagpapatutuo, yung kanyang halimbawa, yung kanyang buhay, sa ating niyayakap at tinatanggap. Kung si Jesus nagpakasakit, sino tayo para hindi magpakasakit? Kung si Jesus namatay, sino tayo para hindi mamatay? Kaya nga napakahalaga mga kapatid, na tingnan natin at kilalanin si Jesus, ang kanyang mga turo, mga aral niya, at mga halimbawa. At ito yung ating susundan. Subalit, kinakailangan hilingin natin na mawala sa ating puso ang incredulity. Yung tahasang pagtalikod, tahasang pagtanggi na maniwala. Kasi kapag ayaw mong maniwala, wala tayong magagawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo ng kababaang loob ang aming puso. Palambutin mo mula sa paninigas upang sa ganoon kami ay muling matutong tumanggap at yumakap at sumunod kay Jesus na iyong anak. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines
tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.